Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan, syempre mga ayuda na naman. Grabihan ang mga ayuda ng Kim Pao. Kung tayo lunod sa kilig, marami naman pong lunod sa inggit. Kasama na rin pala ako doon. Kilig at inggit, ayan, magkasabay, magkasama. So, imagine niyo na lang no, pinagsama pa yung inggit at yung kilig po. Abay, hirap po talaga pong makaahon. So, lubog na lubog pa rin po ako until now. Grabihan ngayon. So, ayan, may mga kasagutan pong, ayan, mga katanungan, guys, na nasagot finally ngayon. Mga bagay na atin pong hindi mo kino-question, but napapaano tayo, tanong, Kimi, ano yan? 'Di ba? So, at least ngayon, pag-uusapan na natin na, hoy, talagang totoo eh. Mga kutob ng Kimpa, 101% totoo eh. Grabehan naman yan. Anyway, before natin yan pag-usapan, ay sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated ka at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita at chika na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And unahin nga natin ang mga komento na ating Kim Pao fans. Siyempre, sa good vibes muna tayo. Dahil po sa personality kasi ni Kimi, nahulog ang loob ng isang Paolo Avellino and hindi po yon makukuha, maagaw ng sino man siyan. Kahit ikaw pa ang pinakamaganda sa buong mundo, na ilista ka man sa most beautiful women sa buong mundo, sa buong universe, ay wala yang laban kung personality sa personality na in love. And alam nyo, mas nakaka-insecure yun. Yes po. For example, magbibigay tayo ng isang situation. So, katulad po nito, for example, mag-jowa. Ikaw maganda ka, tapos pinagpalit ka sa hindi naman kagandahan. Or kung, alimbawa ako, may jowa ako, pinagpalit ako sa alam kong mas angat yung beauty ko. Aba, nakaka-insecure po yun ha. Ano nagustuhan niya sa kanya? Ang ganda-ganda ko kaya, China. Ang syempre as pride sa akin na sasabihin ko niya, grabe yan yung pinalit mo sa akin, mga ganyan. Pero yung totoo, ang sakit nun sa puso. Dahil, alam mong meron siya na wala ka. Mga bagay na, true love kasi yung matuturing eh. True love yun. Kaya naman, it hits different. Pero di ko sinasabing pangit si Kim ha. Napakaganda po kaya ni Kim Chiu. Apaka-Diyosa, apaka-Barbie. Ayan, real life Barbie nga si Kim. And hindi tumatanda yung face. Wag ka, still fresh. Parang 16 years old. Ano lang kasi ginagamit lang po yung title na most beautiful, ganyan-ganyan. Na panlaban po kay Kim Chiu na ordinaryo lang to yung ganda ni Kimi, etc. So, ayun na. Tapos yung napaka daw po ni Kim Chiu, napaka childish, ganyan, hindi daw po nagmamatured. Pero yan yung mga bagay na nagustuhan talaga actually ni Paolo Avellino. Kaya kahit naman po sigurong negatibong komento ang sabihin nyo kay Kim, ay baliwala dahil yan mismo ang mga tinanggap at minahal ni Paolo Avellino. Kaya sorry na lamang po kayo. Sabi nga dito, agree. At isa sa nagustuhan ni Paulo ang pagiging kalog ni Kim mula po kay Madam Elizabeth Flores, which is true, di ba? Ito yung isa sa mga nagustuhan ni Paulo Avellino. Yung sinasabi yung OA ni Kim, sorry, niyakap yan ni Paulo Avellino ng buong buo. Sinasabi niyong pabebe, abay, love na love ni Paulo Avellino yung pagiging pabebe ni
Kimi. Sinasabi niyang childish si Kimi. Abay, tanggap na tanggap po yan ni Paolo Avellino na ugali ni Kim Chu. Mahal na mahal. Huy, grabehan nga yan. Kaya wala kayong masasabing dyan na kami ay maaasar ninyo. Charot. Anyway, eto pa sabi dito from Madam Lisa. Haha, basher. Ito lang. Oh. Ehem. Nakaka-ehem ang inggit. Madaming Kim Pao, kaya tigil mo na yan. Walang pakal si Kimi sa'yo. Haha, Kimi, magpahila sa baba dahil sa'yo? Haha, no way. Kung magpapahila lang din nga si Kimi dahil sa kanila, abay, no way na nga lang din. Bakit? Huyo ba? Huy, huyo. Ako na yun ang huyo. Anyway, sabi pa dito, okay lang yan. Bagay naman sa kanya. Kaya nga masaya kahit asan dalhin si Kimi or Kim Pao, kaya niya maging masaya lahat ng kapag napapanood siya. Anyway, eto naman, let's move on sa komento ni Veronica. Sabi dito ni Madam Veronica Figueroa, kawawa si Kimi pag niloko ni Paolo. Sana umamin na si Paolo. Kaya lang parang hindi gagawin ni Paolo knowing him. Nako, wag po tayong ganyan. Pangunahan agad si Paolo. Kasi for me, si Paolo talaga yung gusto pong umamin. For me lang naman yun. Sabi pa dito, baka pagtapos ng promo ng movie, wala na yang si Paolo. Huy, wag naman. Alam nyo, kung talagang gusto po nyo maging masaya si Kim and Paolo, ibisama na lang po natin sa prayers natin. Wag na po tayong mang-judge ng tao. Isama po natin sa prayers natin kasi wala naman po tayong magagawa sa decision ni Kim or ni Paolo Avellino. So, pray na lang. Pag-pray na lang po. Sana naman na hindi po humantong sa kinakatakutan at ayaw nating mangyari yung Kim Pao. Siyempre, ayaw po natin masaktan ulit si Kim. Sabi pa dito, I like Kimi. Kaya parang nagiging OA na siya. Hindi na bagay sa kanya may edad. So, from Madam Veronica po lahat ng mga komento na yan. Kayo guys, anong inyo masisay patungkol dito? Basta ako, nasabi ko na po yung aking opinion about this. Kayo naman, anong inyong masisay patungkol dito? I-comment nyo nga lang dyan sa baba at pag-usapan natin yan sa mga susunod nating balita. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa interview ng Kim Pao. Nitong nakaraan na abaw, may sarili talagang mundo. Nakakalimutan nila na mayroon nga pala silang mga kasama at ini-interview sila. Grabehan ang sweetness ng Kim Pao. Eto nga, nakakabilib pa si Paolo Avellino. Paano ba naman? Abay, marunong na rin pong humirit. Grabehan yun, humihirit na rin po ang isang Paolo Avellino. So, sino mga kinilig sa interview na ito? Grabe, bigla pong nawala ang Kim Pao. Nawala bigla sa mga pinag-uusapan kasi talagang may sarili silang mundo at bumabanat si Paolo Avellino. Pero dito sa Starstruck. Sumasayaw ka pa So, pinapanood mo na ako ng mga panahon. Yeah! Actually, bumoto ako. Nawala ako. Nawala din ako. Mag-disappear na tayo. Sorry, what was the question again? Did you expect Ang kulit ng Kim Pao nakalimutan nila na ini-interview nga pala sila. Nakalimutan nila na may kasama nga pala sila. Tinatanong nga pala sila, sana okay ka lang MJ. Sana kinakaya mo yung kilig dyan. Alam kong fan ka ng Kim Pao kasi kasama ka namin sa Discord. Grabehan yun. Pakaswerte talaga nitong si MJ. And isang rin po yun. Isang parang achievement as a Kim Pao fan din. At the same time, hindi lang reporter. Na si MJ yung makakapagpaamin ngayon sa Kim Pao. Di ba? Actually, pag-amin na nga yan ni Paolo Avellino yung sinasabi niya, mga interview niya na di niya rin nakalain na kay Kim Chu siya babagsak. Di ba? Doon pa lang wala na finish na tapos na. Grupag mo siya. Ay, hindi nahiya ako talaga. Grupag mo siya. Uy, nakakahiya laksi. Niya ka sa sarili. Nakita ko sila. Papalapit na. Kasi pinigilan ko ba? Sabi niya, grupag.
Samantala, sino po dito ang mga hindi pa rin makaahon dito sa vlog na to? Grabehan talaga. Ako hanggang ngayon ay nandito pa rin. Tulad ng sabi ko sa inyo, inggit at kilig talaga naman pong sabay. Kaya hirap na hirap po akong makaahon sa pagkalunod po sa Kim Pao. Grabehan naman talaga yon. So guys, naalala nyo ba yung shirt ni Kim Chiu dito? Ito yun. Ito yung pinag-uusapan natin ang mahiwagang t-shirt na yan na suot-suot ni Kimi. Kasi naman nakikilala natin ang t-shirt na yan. And kay Paolo Avellino yan. So, kaya pala. So, ito nasagot na guys. Finally, muling tama na naman ang atin pong mga kutob. Talaga naman pong kaya pala suot-suot yan ni Kim Chiu. Magkasama kasi sila sa isang tent. Sabi nga dito, kita nyo naman. Kaya pala, suot mo damit ni Daddy Pao. So, sino ba ang hindi makaka-move on dito? Grabehan, ang kukulit talaga. Nandyan po kasi ang Bex Battalion. And ang cute nila kasi hindi sila makaupo sa sa upuan ni Paolo Avellino. Nahihiya sila. Pero sa chair ni Kimi, abay, sinubukan nila lahat. Umupo silang lahat. Pero pagdating kay Pao, hiyang-hiya sila. Anyway, sabi pa dito, napansin ko yung may isa pang tent sa loob. Diyos ko Lord, madumi iniisip ko. Ayoko na sa world. Basher left the earth. So, para saan nga kaya yung isa pang tent doon? Oy, pati naman ako dinadamay mo dyan. Huwag kang pati ako nagiging berde na yung utak. Charat lang, charat. Kayo naman, nanghahawa kayo. Grabing pagkadilulod talaga yan. Anyway, sabi pa dito, Kim is so giving. Walang insecurity sa buhay. She is willing to share her things para matry ng mga friends niya. This is one of the main reasons why she is so loved by her friends. Actually, napaka marigalo din nga ni Kimi sa kanya pong mga friends with occasion man o wala. Napaka-generous ni Kimi. And eto, this time, ayan, muli niyang pinapatunayan how generous she is. Wala po talagang insecurity. Napakabait nito si Kim Chiu. Kaya patuloy po siyang minamahal ng mga tao. So, kaya guys, ano nyo masasay patungkol dito pa? Comment ka lang po dyan sa baba. Daga dito lang muna ating update. Thank you sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita. Maraming salamat.